What is up guys? Ito panibagong topic tayo mga kababayan Regarding pa rin ito kahapon, related pa din sa topic natin kagabi mga kababayan. Dito nga po sa anti-government, maisog rally nga po. Maisog rally trying to save face amid disappointingly low turnout. Tingog Party List Representative, ito si Congressman Jude Asidre mga kababayan So, etong nangyari nga po dito sa Maisog Rally, sinasabi nila dito sa Tacloban, pumalpak ng mga kababayan. Kinansela ng Maisog anti-government rallies ang kanilang protesta sa Tacloban City sa Leyte Province makaraang mabigong makakuha ng suporta at magtala ng mababang turnout ng protester. Ayon nga po yan kay Representative Jude Asidre. Ay mga kababayan, siguro konti lang o halos wala na mga pumupunta mga kababayan. Kaya siguro parang sinisisi na lang nila sa gobyerno natin mga kababayan. Sinisisi na naman nila na kontra. Dahil sa pumalpak na rally, nagsisihan ngayon ang Maisog anti-government rallies upang makaiwas sa kahihiyan kung saan binigyang katwiran ni dating Presidente Duterte ang kanilang nakakadismayang mababang turnout sa pag-akusa sa mga local leaders sa Leyte ng pagpigil sa kanila. So ayun nga mga kababayan para-paraan na lang siguro to makasisi lang din Ito, kinutya ni Representative Asidre ang sinabi ng mga reliyista na kapayapaan sa kanilang aktibidad. Ipinapadliwanag na mas madalas pa nga ang pagmumura at pag-atake kaysa kapayapaan at pagdarasal. Totoo mga kababayan, di ba? Yun nga po yung sinabi ko kagabi. Prayer rally pero puro mura. Di ba? Yung mga anti-government na yan, mga kababayan. Ewan ko ba? At di na lang nila suportahan, mga kababayan. Nung sila ay nakapwesto nga, gaya nga sabi ko, pag sinabi nila, sinabi nila. Ngayon naman, iba naman na nakapwesto. Siyempre, hindi naman nila gagawin yung hindi naman sila gagawa ng isang hakbang kung alam nilang hindi makakabuti sa bansa o sa bawat Pilipino. Diba? Base sa impormasyon na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpasabi lang nagagamit sila ng Freedom Park. May nagpabook na po as early as May 10. Sa pagkakaalam ko, mayroon nang nag-apply doon sa roadshow ng mga heavy equipment. Ayun mga kababayan, ayun nga po. Yung nasabi ko rin kagabi na may mga heavy equipment nga po doon sa lugar. Kahit naman po siguro sinong mayor doon, congressman. Pag alam siguro nila na mali, na kinukontra yung mga magagandang gustong gawin ng gobyerno, di naman siguro talaga papayagan. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Comment down below nyo mga kababayan. Antayin kayo. And ingat kayo palagi. God bless us all. Thank you. At ito mga kababayan, pakinggan natin ang maikling panayam nga po nito ni Representative Jude Asidre. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang Tingog Party List, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, na siyang, sa pagkakalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before, sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko.
meron na nag-apply doon sa, yun nga, sa roadshow nung mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun doon. Bagat ang totoo, ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment. At dun sa airport ay talagang matagal na, ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban. So ayun mga kababayan, narinig naman po ang panayam ni Representative Jude Asidre. So ngayon mga kababayan, ano ang masasabi nyo? I-comment down below nyo yan, aabangan ko yan. Ingat kayong lahat and God bless us all. Thank you.